Hello mga mi! Ayan, seryosohin na natin ang pagbablog. Ituloy-tuloy na natin, malay mo naman, 'di ba? Nang mga araw na yan ay Sabado nga pala. Nagkape muna ako bago umpisa ng mga gawaing bahay. At after nga magkape, ito sinusot ko ngayon itong binili kong Sammy J Power Belt. Para naman numipis-nipis naman itong postpartum belly ko na akala mo'y buntis pa rin ako. Napakaganda nitong Sammy J belt na to kasi hindi siya masakit sa katawan pag sinusuot mo. Tapos nakakaupo at nakakatayo ka ng komportable ka. Ayan, nakakagawa ka sa loob ng bahay. Kaya kahit naglilinis ako, suot-suot ko pa rin siya. Nakaka-improve din kasi siya ng posture. Tingnan nyo, ayan no, kala mo litlit ng bewang ko. Nang mga oras na yan, pinaplano ko na nga pala kung anong gagawin ko na naman dito sa sala namin. Hindi pa ako makapag-umpisa kasi nga nandito pa yung asawa ko at may pasok siya ngayon, inaantay ko pa muna siyang umalis. Tignan mo yung mga kalat dito, inaantay na ako. Pag may baby ka talaga, no, hindi maiwasan talaga yung mga kalat. Ayan, paalis na rin siya sa wakas, makakapaglinis na ako. Inuna ko nga munang diligan ang mga halaman dito sa labas ng bahay. Kawawa naman yung iba kasi natutuyo na. Pag weekdays kasi nakakalimutan diligan. Buti na nga lang at dumating si Papa at nagpa-rescue din ako para mailabas muna itong si Bunso dahil nga mag-aagyo ako sa bahay at napakarami na ring alikabok. Nako, yan din talagang gustong-gusto niya. Laging gusto niyang gumala. Manang-mana din sa nanay. Okay, timer starts now. Kapag nanay ka talaga, challenging kapag may baby kang maliit. Kaya dapat mabilis ang kilos mo. Kaya sasamantalin ko talaga habang wala pa si Bunso. Ang dalawa kong ate naman ay nasa kwarto. Sila naman nakatoka doon para maglinis. Buti nga't naaasahan na yung dalawa. Hindi na kailangan utusan. Alam nila kung anong gagawin nila. Nakakagana din maglinis kapag may pa-sound trip ka. Pero nag-mute ako niyan kasi baka mamaya makapiright tayo. Inayos ko nga pala itong sofa bed namin at nilagay ko na lang dito sa pinakadulo. Saktong-sakto din ito dito sa dingding namin. Ayan, linisan ko muna bago ko siya i-adjust. At saka mas okay na rin ito kasi medyo malayo-layo sa TV. Yung unang ayos kasi nito medyo malapit ang upuan sa TV. Kaya mahirap na ang mga mata ng mga bata pag nanonood. At di ko na nga napigilang hindi sabayan yung kanta. Napakaganda kasi talaga. At syempre dahil nanay tayo, dapat multitasking din tayo. Habang naglilinis, ito naglalaba ako. At syempre nagluluto na rin ako ng tanghalian namin. Pag naglalaba nga pala ako, naglalagay din ako ng suka sa mga damit para daw di mapanis yung mga damit. Charot lang. Para daw nakakadagdag puti din ito at yung amoy niya hindi magiging amoy kulob. Yun daw yung tulong ng suka. Napakadaming benefits ng suka, no? Naglalagay din ako dyan sa sinaing namin na kanin para daw hindi naman mapanis. At habang nagpapaikot nga ako ng washing, hinatid naman ngayon dyan si Bossing. Ayan, pinapanood ko muna siya ng TV habang naliligo sila ate at maya-maya siya naman ang liliguan ko. Natapos na nga maligo sila ate, kaya ayan, siya naman ang sinalang ko dito. Napakakulit niyan, Diyos ko po. Ayan, gustong-gusto niya lagi naglalaro siya ng tubig. Ang tuwa ko nga dito sa batang to kasi gustong-gusto niya talaga ng tubig. Kahit nung baby pa siya, ayaw na ayaw niyang umaahon siya. Iniiyakan talaga niya ako pag inaahon ko na siya sa tubig. Saktong-sakto nga lang din, after nila maligo, ayan, naluto na rin yung ulam kaya pinakain ko na rin sila. At habang kumakain nga sila, ito natapos na yung unang paikot ko kaya magsasampay naman ako ngayon. Pero bago nga yan, kukunin ko muna yung mga nakasampay ng isang linggo pa, charis. Yung isang araw lang naman yan kasi alternate kami naglalaba. Pero minsan talaga, no, may araw na nakakatamad talagang kunin yung mga nilabhan. Parang gusto mo na lang doon na lang kumuha pag magpapalit ka ng damit. Pero buti na lang talaga at masipag yung asawang kumuha ng mga sinampay. Siya na rin nagtitiklop niya. Nagkataon lang talaga na Sabado ngayon may pasok siya kaya akong gumagawa nito. Ayan, dahil natapos na mga gawain, quality time naman kami nito ni Bunso. At syempre ng mga ate. Harutan muna kami dyan hanggang sa makatulog siya. Maya-maya mapapagod yan at makakatulog na siya. Mga ilang minuto nga lang, ayan, mahimbing ng tulog ng baby namin. Malinis at maayos na rin ang bahay. Nakapaglaba at nakapagsampay na din.